chapter 1, verse 26. Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Manalangin tayo. O Lord, patuloy kong ninyong tanglawan o Diyos ang aking pakikinig ng iyong salita para lubusan po namin maunawaan ang katotohanan, Panginoon, na nakatago, nakapaloob sa iyong mga salita. At mangyayari po sa amin, O Diyos, ang sinasabi mo na we will know the truth and the truth shall set us free. Turuan niyo po kami, Panginoon, na maging responsable, kagaya ng ini-expect mo sa amin, O Lord God. Nang sa ganun, hindi po namin mamanahin, hindi po namin ipapractice ang pagiging irresponsibility ng mga Israelita, maging ang pagiging irresponsibility ni Adan at ni Eva, O Lord God. Bagkus, ano man ang iyong mga pangako, paninindigan po namin ang ano ang nararapat namin gagawin, O Lord, ay magawa nga po namin. Inaangkin din po namin, Lord, na sa amin pong pagtanggap, pakikinig ng iyong salita, ang amin din pong mga dalangin ay iyong nawang pakinggan. And this we ask you, in Jesus' name. Amen. Amen. Pagkakas po tayo ng Espiritu. Isang pinagpalang hapon po muli sa inyong lahat. Kagaya din po ng ating nakaugalian, gusto kong mag-offer ng prayers doon sa mga first time umaten ngayon. Si brother. Anong pangalan mo ba? Pwede ka pumunta dito sa harap? Mag-offer lang kami ng prayer sa'yo. Hindi ka namin pakakantahin. Ganun din si brother. First time mo ngayon? Asi ka na. Okay. Si ano na? Galing ka rin ba ng Cambridge? Or Cambridge yun? Okay, so... Ano to? Doy. Nickname. Okay, so pray natin siya. Hallelujah. Lord, pinasalamatan po namin ang pag-ibo mo sa buhay ni Brother Doy. Panginoon, dalangin namin na ikaw po ang siyang magbala, mag-bless ng kanyang puso, nang sa ganun, Lord God, yung mga salitang kanyang tatanggapin ay maging blessing po sa kanyang buhay. I-bless niyo po ang kanyang heart's desire, ang kanyang hanap buhay, ang kanyang mga pangarap, Panginoon, ganun din po ang kanyang sambayan. We pray, O Lord, for his salvation and all his household. In Jesus' name. Amen. Amen. Minsan pa, welcome po sa inyong lahat sa gawain ng Lord. At ganun din po sa birthday celebration sa although last September 28 na yung pinaka-birthday. Okay, kagaya na nakikita nyo, ang isi-share ko po ay about the loss of the kingdom. Kasi kapag merong isang bagay na nawawala, ano ang ipinapagawa nyo o ginagawa nyo? Hinahanap. Okay, so kung kinamand man ng Lord na seek ye first the kingdom, when God commanded us to seek first the kingdom, He was just telling us that this is what we've lost. Agree ba kayo? Amen. Amen ba? Pastor, nasaan doon ang kingdom na ibinigay ng Lord? Sabi dito sa ating binasa, gusto ko lang balikan para makita nyo. Okay? Then God said, let us make man in our image, according to our likeness, let them have dominion. Ang dominion ay rulership, authority, or kingdom. So, in the first place, ang ibig sabihin kasi ng kingdom, galing ito sa salitang king at saka domain. So, kaya ng ating napag-aralan last week about freedom, ito yung dominion na ibinigay ng Diyos.
So, nung nilikha niya ang tao, binigyan ng dominion, binigyan ng kingdom, nasa atin wala. Hanggang ngayon, nasa atin pa yung kingdom na yan o wala? Nawala? Binalik na. Okay, magandang sagot. Kasi, napawalay nga tayo doon sa kingdom, nawala sa atin yung kingdom, kaya sabi ng Lord, seek ye first the kingdom. Nasusundan. Okay, i-explain ko pa yan. Yan na nga yung sinabi ko kanina, ang ibig sabihin ng kingdom at saka ang kingdom ay word na salitang king at saka domain. Pinag-isa lang. Kingdom also means dominion or freedom. Yes. Okay. Ang aim natin sa topic na ito is for us to seek what we've lost, our dominion. Nasusundan? Okay. Kayo ba hinahanap nyo yung mga bagay na nawawala sa inyo? Gaano kayo kapursigido maghanap? Hanggang sa mangunsimisyon? Hanggang sa hindi ka na nakatulog? Or ang mentality mo sa paghanap, hayaan mo na, may mga bagay na kung kailan mo hindi hinahanap, masusugpungan mo na rin. Ganun ba ang mentality mo? Minsan. Okay, kaya ko po yan itinatanong kasi nga, ang command ng Lord sa atin is to seek first the kingdom. Pero gaano tayo ka-sincere? Gaano tayo ka-seryoso sa paghahanap natin sa kingdom? Nagawa ba natin isang tabi yung ibang bagay para na hanapin natin yung ating nawawala? Okay? So, mayroon akong ilang putong bigyang pansin. Una, the main cause of losing our kingdom. Ano sa tingin niyo, ano yung pinaka naging sanhi? Sin? Pwede, pero hindi natumbok. Okay, pakita ko sa inyo gusto kong maglalaro yung isip nyo. Nung nikain ng Diyos ang tao, inilagay niya ang tao sa Eden at saka may dominion. Kailan nawala yung dominion na yun at ano ang naging dahilan? Nag-disobey, okay? Okay, sabi pa ng Lord, ang unang iutos ng Lord kay Adan, sabi ng Genesis chapter 2 verse 15, gusto kong basahin sa inyo ang Genesis chapter 2 verse 15, kasi napaka-importante ng verse na ito. Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it. Ang trabaho, ang utos ng Diyos kay Adan para ingatan, alagaan ang garden. Iningatan ba inalagaan ni Adan? In what way na hindi niya inalagaan? Pagsuway. Sa anong paraan siya nagsuway? Kinain yung bawal. Medyo hindi pa yun. Mayroon pa siyang unang naging ginawang paglabag or hindi niya tinupad. Okay, unang utos sabi ng Lord kay Adan, inilagay niya si Adan sa Garden ng Eden para to tend and keep it. Ang pagkain sa pagkain ipinagbawal, hindi yun ang unang kasalanan ni Adan. Ano ang unang naging kasalanan niya? Hindi niya inalagaan yung babae. Ha? Ay, wala kang babae sa doon. Wala kang babae. Ulitin ko ha. Genesis chapter 2 verse 15. Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it. Ang garden ang alagaan, hindi babae. Pero hindi ko sinasabi, huwag alagaan ng babae. Amen. Pero mayroon na unang tungkulin siya. Okay, so ang unang niyang tungkulin, alagaan at ingatan ang garden. Ano ang nangyari? Iningatan ba niya? Nag-neglect siya. Naging pabaya siya. In what way? Okay, nakapasok si Satanas. Kaya nga, ang garden, binabakuran natin ito, inaalagaan, nilulook after natin ito. Palagay na lang natin, sa tahanan mo, yan ang pinaalagaan ng Diyos sa'yo, tapos may aras sa loob ng bahay mo, at klaseng taga-look after ka. Nasalisihan. Okay lang yung sa Facebook, marami. Sabi nga daw
Sabi nga daw sa Facebook, hindi daw lahat ng ahas ay nasa gubat. Nasa friends list mo din yung iba. So, ang point ko dito is, ang garden ay pinaalagaan ng Diyos kay Adan, pero ando doon ang ahas. Naging pabaya si Adan doon. Nasusundan nyo? Isang naging kapabayaan pa ni Adan ay ganire. Noong ibinigay ang utos, okay, gusto basahin sa inyo, Genesis chapter 2, verse 16. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. Andun na si Eva, wala pa? Wala pa? Ibig sabihin, ang pagpasa ng utos ng Diyos ay inaakang ng Diyos sa responsibilidad ni Adan para matuto ang kanyang asawa. Natuto ba si Eva? Hindi. Natuto? Konti. Konti. Bakit kasi? Noong linangin siya ni Satanas, sabi ni Satanas, totoo bang ipinagbawal ng Diyos ang lahat ng bunga? Sabi ni Eva, hindi naman ipinagbawal lahat. Isa lang ang ipinagbawal kasi pag kinain namin yun at hinipo, mamatay kami. Mayroon bang sinabi ang Diyos, pag hinipo mo Adan ng pagkain, mamamatay ka? May dagdag bawas ang alam ni Eva. So, nahuli agad ni Satanas na itong information, itong knowledge ni Eva ay hindi first generation. Mga dinig-dinig lang baga. Chika-chika. Huwag naman sana sabihin, sa Facebook lang niya nakuha yung quote. Nakukuha niya ang point ko. So, it is not enough na makinig kayo ng salita ng Diyos, necessary na kayo mismo magtuklas at magbasa ng salita ng Diyos. Kasi ang main cause kung bakit nawala ang kingdom is irresponsibility. Negligence. Nag-umpisa kay Adan, naging irresponsible si Eva. Okay, babalik pa tayo kay Eva mamaya at kay Adan. Okay, ang ibig sabihin ng okay, alam niyo po ba that you are where you are because that is where you have subconsciously chosen to be? Amen. Hindi yan gulong ng palad, excuse me. Baka, sino ba yung kumanta ng gulong ng palad? Si Imelda Papel ba? Mabasta. Ang buhay ay hindi gulong ng palad na parabagang dahil may nasamang palad ka or naging maganda ang kapalaran mo, ganyan ang kahinatnan mo sa buhay. You are where you are because that is where you have subconsciously chosen to be. Maging ang kapatayuan mo, kaya ka nandito sa London kasi pinili mo na magparito ka sa London. May choice ka naman umuwi eh. Kaya kung nahihirapan ka dito sa London, pwede kang umuwi. It's your choice. Para makumpara mo kung alin ang mas mahirap. Okay, isa pa? Irresponsibility means not answerable to authority. Maliwanag naman siguro yan, ano? Kaya mo lang ito binibigyan ng kahulugan para maintindihan nyo ng gusto. Most of the people today, including Christians, don't want anyone telling them what to do. Bakit kasi? Irresponsible. Tama ba? Ang problema naman sa kanila, they don't want to be told what to do, but they don't want to do anything kung hindi mo sasabihan. Bakit? Kasi irresponsible nga eh. Hello? Mahirap yun. Okay, they don't want to be told but they don't want to do anything or initiate something. Okay? They only do what they feel like doing and they want to do it as long as they want to do it. Ang ginagawa lang nila, yung gusto nilang gawin at gagawin nila yon hanggang gusto nila. Pag ayaw na nila at hindi na nila gusto, ayaw nang gawin. Ganyan ba ang buhay? Magtrabaho ka lang ba kung gusto mo? Paano na lang kung pwede kang hindi magtrabaho pag hindi mo na gusto? Namamatay ka na kasi na halos lahat ng
Nasusunod ba? Okay. Isa pang ibig sabihin ng irresponsibility, it also means lacking a sense of accountability or not able to answer to consequences. Maraming tao gusto nila ng blessing sa totoo lang. Sino ba dito hindi gusto ng blessing? Lahat. Pero lahat ba gusto ng responsibility? Why ayaw ng tao ng responsibility? Kasi pag nagkamali, may consequences, may risk. Ayaw nating sisihin, ayaw nating mag-blame, kaya ayaw na nating gumawa ng isang initiative, ayaw nating gumawa ng hakbang, especially doon sa mga bagay na hindi pa natin nasubukan. Gusto ng tao kumita ng kita ng isang chief executive officer, pero ayaw nila yung responsibilidad ng chief executive officer. Why? Gusto na kasi nila blessing, ayaw nila ng responsibility. Nasusunod? Okay? Most of us wanted only the blessings, but we don't want responsibilities as it requires risk. Nasabi ko na yan? Ang isang pang ibig sabihin ng irresponsibility, it also means unwilling to respond to conscience. Susundan ba? Pastor, akala ko ba ang topic natin, loss of dominion? Napunta ko sa irresponsibility. I-explain ko yan. Ang mga taong irresponsible, they don't feel guilty. Kasi nga, ang irresponsibility means unwilling to respond to conscience. Mayroong inilagay na built-in ang Lord sa buhay natin na konsyensya, pero nasa sa atin na yun kung pakikinggan natin ang konsyensya natin o hindi. Yung mga irresponsible, walang konsyensya. Bakit ko sinabing walang konsensya? Okay, isa pa. Ang mga irresponsible also means changeable. Parang, sorry na lang, ang desisyon daw ng mga babae, hindi ganun ka-firm, although hindi lahat. But, majority speaking, ang desisyon ng babae, changeable. Tama? Ang desisyon naman ng mga lalaki, firm, pero minsan kulang sa pag-iisip. At least maging fair. Tama, hindi naman ako unfair eh. Bigyan ko kayo ng example. May mga babae, hindi nila matanggap na ayaw ng mga lalaki mag-grocery. Pilit naman ang pilit mag-grocery, ayaw na nga namin yun. Kasi kami pag nagdampot, dampot lang. Halos hindi na nakita yung expiration date. Ang mga babae pag nag-grocery, lalo si Mrs. Naku, kulang na lang i-memorize yung presyo. Yung hindi naman ang pinamimili, titignan pa ng gusto, ang tagal pa. So, ang mga babae changeable, ang mga lalaki, firm mag-desisyon, pero minsan kulang sa anticipation or consideration. Okay. Nagpunta ba tayo? Okay, irresponsible people can be thoughtless, hindi na nag-iisip. Bakit hindi nag-iisip? Irresponsible nga eh. Undependable, unstable, loose, lax, and immoral. Ikaw ba ang dinidescribe nito? Kasi nga, kung hindi mo panindigan ang responsibilidad mo, kukunin ito ng iba. Kagaya ni Adan, responsibilidad niya to rule over all the earth, naging pabaya siya, naging irresponsible siya, hanggang sa ang dominion, napunta kay Satanas. Nasusunod. Okay? They have unpredictable, unreliable, and untrustworthy character. Nasusunod ba? Okay. The worst with irresponsibility is it is also the main problem within the church. Ouch. Present. Akala lang ng marami, lalo na kapag masipag umaattend ng church, responsable na. Karamihan sa problem ng church ay irresponsibilidad karamihan tao. Hindi lang ito sa mga makamundo, kundi maging Kristiyano. Wala kang tinutukoy. Okay? Balikan natin yung irresponsibility na yan. Okay, so, ang nangyari nga po, nawala sa atin ang kingdom, nawala sa atin ang dominion,
gave us the authority or dominion to rule over all the earth. When Adam disobeyed God, we lost our dominion and Satan stole it from us. Kaya nga, sa John chapter, okay? Mamaya. Gusto ko muna diinan sa inyo dito. Kailan kailan namulat si Adan at saka si Eva na sila'y hubad? Pagkatapos magkasala, pakilinaw ng kanilang kasalanan? Kumain. Sino ang kumain? Si Eva? Tingnan natin. Sabi si Eva, si Adan, okay, tingnan natin. Genesis, okay, silang dalawa. Genesis chapter 3 verse 6. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and the tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. May nangyari ba? Ano nangyari? Ha? Kumuha siya at kumain. Sinabi ba ng Bible after kumain si Eva, namulat na sila na sila hubad? Kailan sila namulat na sila hubad? Okay. She also gave to her husband with her, and he ate. Tingnan natin anong nangyari after kumain si Adan. Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked. In other words, ganyan ang responsibilidad na inaatang ng Diyos sa balikat ni Adan. Nung kumain si Eva, walang nangyari. Tama ba ako? Amen. Sabi doon, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Nagkaroon lang sila ng kamulatan after na kumain si Adan. Nakita niyo ba? Nakita niyo ang impact, ang responsibilidad na inilagay ng Diyos? Baka sabihin mong babae, ay okay lang pala pag kami nagkasala. Hindi ganon. Okay. John chapter 12 verse 31, now is the judgment of this world. Now the ruler of this world will be cast out. So, dati, si Adan at si Eva ang ruler of this world dahil sa kanilang pag-disobey. Sino na ang ruler of this world? Si Satanas na. Kaya nga, sa tukso ni Satanas kay Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos or kung magpatihulog ka or yuyuko ka sa akin, ibibigay ko sa iyo ang mundo. Bakit? Kasi nagiging ruler of this world na si Satanas, hindi na si Adan. Ito tandaan niyo. Whatever authority na meron ka at hindi mo gagamitin ito against sa'yo. Laban sa'yo. Nasusundan ba? Okay, i-explain ko pa yan. Its knowledge of the command wasn't first hand. Nasabi ko na yan. Adam also failed to pass the command to Eve. Irresponsibility could be traced back from their blaming game. Kasi nga, ang mga irresponsable, hindi sila nagre-respond sa conscience, at para hindi sila magiging guilty, pinapahid nila yung kanilang guilt feeling. Sabi ng Lord, meron isang pastor sa Pilipinas na nagbibiro. Alam ba daw ng Diyos lahat ng bagay? Hindi. Alam. Bakit daw, sabi ng Diyos, Adam, kinain mo ba ang bungang ipinagbawal mo? Kung alam, hindi na sana nagtanong ng Diyos. Hindi yun nangangahulugan na hindi niya alam kaya siya nagtanong. Kaya lang siya nagtanong para bigyan ng pagkakataon si Adam na aminin yung kanyang pagkakamali. Kaso, imbis na aminin, kasi nga irresponsable, ayaw managot sa pananagutan niya, sabi niya, kasi Lord, nag-isa na sana ako, binigyan mo pa ako ng babae. Si Lord pa ang sinisi, salamat ka siya, mayroong babae. Nung tinanong naman yung babae, sabi naman ng babae, kasi Lord, si Ahas, tinukso ako, nilinlang ako. Tandaan niyo, ang tukso, hindi kasalanan kung hindi mo gagawin. Naging kasalanan ng tukso by the time na ginawa mo na. Kasi kung hindi siya kumain, hindi naman siya pipilitin ni Satanas. Hindi naman siya kagaya ng mga bata na talagang ayaw uminom ng gamot. Yung mga bata ang kinakarga pa na ang ginagawa natin is pinipingot natin yung ilaw, anak, apa. Ayun, nagkasamid-samid na. Pinilit kasi ayaw.
ngayon. Mas mabigat ang responsibilidad ni Adan. Siya yung nakakaalam, nagbalansi naman kay Eva. Sa totoo lang, hindi nagbalansi. Sumunod. Ang sabi ng Bible, he heeded the voice of his wife. Paano naman kasi, may mga babae magaling mag-manipulate. Hindi nila dinadaan sa patigasan, dinadaan lang sa pag-manipulate. Sige ka, wala kang tabi mamaya. Ito walang bastusan, ito bastos itong quote na ito. Na-quote ko lang sa Facebook. Life daw is like a penis. Life is soft, but women makes it hard. Sabi ko nga sa inyo, bastos, kung nga naman, kung si Eva sana ay patuloy na nagpasakop kay Adan, sana walang problema. Di ba ganyan din ang mga problema hanggang ngayon? Nag-aaway si Mrs. at saka si Mr. kasi walang magpasakop sa kanila. Ano akala mo sa akin? Under? Tandaan natin, ang authority na ibinigay ng Diyos ay nasa sa haligi ng tahanan, hindi yung mga nanay, kundi ang mga tatay. Pero kung si tatay hindi manindigan sa kanyang responsibilidad, siyempre mag-take over si nanay. Hindi naman si Adan ang na-deceive ng ahas, si Eva. Alam niyo po ba kung bakit? Kung alam niya ni Satanas na kaya niyang i-deceive si Adan, sinubukan niya sana. The fact na hindi si Adan ang diniceive niya, alam niya, hindi niya ma-deceive si Adan. Hindi na na-deceive si Adan, na-manipulate naman. Sounds familiar ba? Mr. and Mrs. Nakukuha niyo po ba? Kaya nga, sabi ko sa inyo, ano man ang authority na mayroon ka at hindi mo yan ginamit, gagamitin yan against sa'yo. Yes? Okay. Genesis chapter 3 verse 12, then the man said, the woman whom you gave to be with me, she gave me of the tree, and I ate. Kung hindi naman niya kinain, wala rin magawa yung babae. Na ipinakita ko lang sa inyo yung kanilang pagsisihan. Nobody wants to be accountable. Paano ba Tagalogin ang accountable? Pananagutan. Okay. I think yun na yung pinaka-word. Pananagutan. Okay. We transfer the blame for us not to feel guilty. Kaya hanggang ngayon, maraming tao, ang galing nila mag-blame. Hello? May mga tao kapag nasagasaan yung kanilang mga personal character, yung kanilang mga personality, yung mga personal lives, ang kanilang sisihin, yung pastor. Yung iba pa nga, ayaw mo na umatay ng church kasi maraming hipokrito. Namatay ka na sa katitingin mo sa hipokrito. Ayaw ko na umatay ng church kasi marami doon, mga chismosa. Bakit? Sabi ba ng Bible, tingnan mo ang mga hipokrito, tingnan mo ang pastor, tingnan mo ang chismosa. Sabi ng Lord, fix your eyes unto Jesus. If you want to follow me, deny yourself, take up your cross, and then follow me. Amen. Tinitignan mo nila yun? Ayaw lang kasi nila ng responsibilidad. Ayaw nilang magbago. Kaya ang sinisisi nila, yung mga tao na nag-expose ng kanilang mga pag-uugali. Gets ba? Okay? Contrast between David and Saul. Sino mas makasalanan? Sige nga. Si David. Grabe ang kasalanan ni David kay Saul. Ang kasalanan ni Saul, hindi niya pinatay yung ipinapapatay ng Diyos. Kung ang Lord, wag kang pumatay, maaaring yun ang nakatanim sa isipan ni Saul. Pero maaaring hindi, kasi isa lang ang hindi niya pinatay. Ang point ko doon, yung hari ng Amalek, hindi pinatay ni Saul, pero nagkaroon siya ng judgment agad sa Lord, maaalis sa kanyang kingdom. Si David, grabe, oras ng giyera, ayun, nagpahinga siya, ito naman si Bathsheba, medyo open screen sa maligo, siyempre, maganda si Bathsheba. Alam niyo na David na may asawa si Bathsheba, ipinasundo. Ito naman si Bathsheba, siguro may crush din siguro kay David. Alam na may asawa yung tao eh. Sa
di ba? Ang ayaw ni David ng mapugay hanggang sa yung si Uriah, pinapatay ni David, sinabak sa gira, biglang aatras yung mga kakampi niya. In other words, si David ang pumatay kay Uriah. But in the end, sabi ng Bible, David was a man after God's own heart. Kasi nung sinabi ng Lord na ikaw ay nagkasala, sabi ni David, I have sinned before God. Sinagot niya. Mayroon siyang accountability. Inamin niya. Si Saul hindi. Sabi ni Saul, parangalan mo lang ako sa harapan ng maraming tao. Di ba takpan mo muna yung kasalanan ko? Hallelujah. Di ba ganyan maraming nangyari ngayon? Sinisisi nila yung iba, lalo na kapag may tinamaan sa preaching. Ay, sana, andito siya yun kasi para sa kanya sana yun. Para siya yung pumatay, hindi tinamaan. Nagkukuha. Okay, even the Israelites, they love the blaming game. Hallelujah. Bakit ko sinabi yan? Exodus chapter 4 verse 30. And Aaron spoke all the words which the Lord had spoken to Moses. Then he did the signs in the sight of the people. Verse 31, so the people believed, and when they heard that the Lord had visited the children of Israel, and that he had looked on their affliction, they bowed their heads and worshiped. Naniwala sila? Hindi. Naniniwala. Sabi nila, salamat, nakikita pala, naririnig tayo ng Lord. Tingnan natin, after na pinahirapan sila ng Lord, ng Pharaoh, sabi ng Exodus chapter 5 verse 20, when they left Pharaoh, they found Moses and Aaron waiting to meet them, and they said, may the Lord look upon you and judge you. You have made us a stench to Pharaoh and his officials, and have put a sword in their hand to kill us. Nasusundan niyo po ba? Ang kanilang sitwasyon, pinahirapan sila, inalipin sila for 430 years. Dinalaw sila ng Lord, sabi ng Lord, sabihin mo sa mga Israelita, naririnig ko ang panalangin niyo. Sabi sa ating binasa kanina, they bow down and worship God. Pero, pagdating sa Exodus chapter 5, sabi ng Pharaoh, gusto niyo lang makaalis sa trabaho para pumunta kayo sa ilang para sumamba? Dinubli ng Pharaoh ang trabaho. Ano nangyari? Sinisisi nila si Moses. Kasalanan ba ni Moses na sabihin at sundin yung utos ng Diyos? Nasusunod ba? Ito pa. Ilang beses nilang sinisisi si Moses pagdating sa ilang. Tatawid na sana sila ng Red Sea, dagat sa kanilang unahan, kaliwat kanan, bundok, sa likuran, sundalo ng mga Egyptians. Sabi nila, Moses, dinala mo ba kami sa ilang para dito ilibing? Lagi na lang naninisi. Akala mo after silang tumawid sa Red Sea sa Exodus chapter 14, pagdating ng Exodus chapter 15, nagsasayawan sila sa pamumunan ni Miriam. Akala mo hindi na magreklamo? Exodus chapter 16, wala lang ng tubig, nagreklamo na naman agad. Di ba ganyan din mga Kristiyano ngayon? Lagi na lang nagsisisihan. Okay? People are far-sighted when it comes to sin. They see others, not themselves. Hirap pumanakpak yan kasi solid daw. Maliwanag. Okay, so the meaning of dominion. To lead, to manage, to control, to keep under, and to be a steward over. Ganyan ibig sabihin ng dominion, kingdom. Territory mo yan eh. Okay? Genesis chapter 2 verse 15, gusto ko lang bigyang pansin ulit. Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it. Okay? Freedom, kagaya na ating pinag-aralan last week, is the discovery of one's purpose and the fulfillment of it without restricting others while they fulfill theirs. Ikaw ba may dominion pa? May freedom pa? Naging dalawa yung nag-amen. Ano ba? Nasusundan ba? So kung may dominion ka, may freedom ka, na fulfill mo yung purpose ng Lord sa'yo at hindi mo sinasaklawan ang iba. Okay? The purpose of this dominion is for us to be fruitful, productive, to replenish the earth, and to rule over all the earth. Amen. Kasi nawala yung dominion, hindi ka na nagiging fruitful, hindi ka na naging productive, you cannot produce your own kind, at hindi ka nakakapag-rule. You lost the dominion. You lost
command us to seek the kingdom. In light of this context, dapat mong maintindihan bakit sinabi ng Lord, seek ye first the kingdom of God. Kasi nga, ito yung ating nawala na dapat nating masumpungan muli, without which nothing can we do for the kingdom. Saan na si Ian? Kanina nainis na naman ako kay Ian. Starring na naman si Ian, hindi pa naman maganda. Hindi ko siya ipinapahiya. Gusto kong makita kasi, makita niyo yung gusto kong sabihin. Nakasapagsamot na kasi ako ng sapatos, tamad na akong umakyat sa itaas, magtanggal ng sapatos para dalhin yung sapatos ko sa carpet. Hindi na ako sabi ko kay Ian, pwede pa pabigay ng isang polo shirt o shirt. Kumuha, nakahanger, long sleeve. Sabi ko, yung nakatiklop, nakafold, ang tagal. Sabi ko, naiintindihan mo ba ako? Yes, Daddy. Sa sunod, pagdala niya, nakahanger pa rin. Sabi ko na nga, nakatiklop, nakafold. Sabi niya, naiintindihan, pero hindi. Ganyan din ang mga Kristiyano ngayon. Huwag kang magtataka kung hindi mo ma-fulfill ang purpose mo. Huwag kang magtataka yung all these things, hindi lahat nakakaranas. Kasi in the first place, hindi mo naman talaga naiintindihan yung sinabi ng Diyos, seek first the kingdom. Salamat pala. Maliwanag. Okay, so the restoration of the kingdom, ito yung ni-restore ng Lord. Matthew chapter 4 verse 17, from that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So, you don't need to die para makarating ng heaven, kundi the kingdom of heaven is at hand. Yung ipinamahanap ng Diyos sa ating dala ng Panginoong Hesus. Okay? Luke chapter 4 verse 43, but he said to them, I must preach the kingdom of God to other cities also, because for this purpose I have been sent. Kailangan lang kasi maipangarap at maintindihan yung kingdom of God nang sa ganun, maintindihan natin kung anong hinahanap natin. Amen ba? Okay? Matthew chapter 28 verse 18, and Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. So yung authority, yung dominion, yung rulership na nawala ni Adan, ibinigay na uli ni Jesus sa atin. Katunayan, Matthew chapter 6 verse 19, and I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Nasa iyo na ngayon ang kapamahalaan ng sandaigdigan. Amen? Pwede ko bang gamitin illustration nyo? Yung nangyayari sa inyo? Yung sa kasamahan nyo? Pwede? Out naman. Okay lang ba? Okay lang? Okay lang? Okay. Just a sort of illustration na maintindihan nyo kasi mayroon silang kasamahan sa trabaho na medyo nagkaroon siya ng problema, medyo mayroon daw bumubulong-bulong sa kanya. Hanggang sa, hindi lang sa nagiging bulong, pati yung bibig niya, nagsasalita siya na hindi siya ang nagkukontrol. In other words, hindi na siya nagdo-dominate ngayon. Hanggang sa hindi nga nakatapos ng trabaho, tinawagan nila ako, pinuntahan ko, kinausap ko, magkalapit lang naman kami ng bahay. Inuwi ko siya at doon kami sa flat niya, doon ko siya kinounseling, kaso lang, hindi ako nakapag-dig down ng gusto kung ano yung pinaka-reason bakit na-control siya ng evil spirit na yun. Kasi nagkataon, babae yung tinutukoy ko at saka ako lalaki. Di wala akong kasama. Pagka ganyan, dapat may kasama akong iba pang babae nang sa ganon, walang hindi pag-isipan ng kung ano man. Medyo lalo na kung involved ang sexuality. To cut the story short, na ipag-pray ko naman siya, na nakapag-pray ako ng deliverance sa kanya, okay naman siya nung iniwanan ko at saka sabi lang niya, may bumubulong-bulong pa sa kanya. Ang ginawa ko ngayon, tinuruan ko siya, siyempre, tinatanggap ko siya kay Jesus Christ,
tinuruan ko siyang mag-rebuke na mag-isa. Kasi sabi niya nung andun pa ako, hayaan mo, pag alis ng pastor na yan, babalikan kita. Sabi ko sa kanya, huwag mong paniniwalaan yun. Huwag kang matakot doon, i-rebuke mo in Jesus' name. Ang nangyari, kailangan ko kasing pumasok sa trabaho, iniwan ko siya ng 7 o'clock, at nagtrabaho na nga ako starting 8 o'clock. Pinuntahan siya ng mga pinsan niya, 9 o'clock, kaso lang, tumanggi siyang sumama doon sa pinsan niya, kasi parang, na-manipulate na-control na yung isip niya. To cut the story short, tumalon po sa 10th floor yung babae na yun. Hindi po siya, okay, bigyan ko kayo ng magandang supporting verse. Okay? Sabi ng Romans chapter 7 verse, Romans chapter 7 verse 21. Gusto ko maintindihan ninyo ito? Okay. Romans chapter 7 verse 21. Umpisahan natin sa verse 19. For the good that I will to do, I do not do, but the evil I will not to do, that I practice. Now if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. Sabi niya, kaya kong magnais ng mabuti, pero hindi ko nagagawa yung aking dinanais. Yung aking kinapuputan ang siya kong ginagawa. Kung ganoon, sabi niya, it is no longer I who did it, but sin that dwells in me. Okay? Dahil yung tao naman tumanggap kay Jesus Christ, kung nagpakamatay man siya, ito'y magandang verse, hindi natin si Lord pa rin ang nakakaalam, pero sabi dito, it is no longer I who did it, but sin dwells in me. The fact na tumalon siya, hindi na siya ang nagkukontrol ng pag-iisip niya. Nasusundan nyo, palibhasa lang kasi hindi tayo nakaranas ng ganon, kasi kung nakaranas na kayo, wala na rin kayo dito. Ang point ko doon is, kapag hindi mo pang hawakan yung rulership mo, yung authority mo, gagamitin yun against sa'yo. Amin ba? Pastor, akala ko ba, ano man ang ipagbawal mo, bakit nabalikan siya? Kasi, nasa kanya na yun, sabi ng Genesis chapter 4 verse 7, sin lies at the door, and you should rule over it. Sa buhay mo, ikaw ang nag-rule o ang kasalanan? Hello? Okay, ulitin ko. Genesis chapter 4 verse 7, sin lies at the door and you should rule over it. Sa buhay mo, ikaw ba ang nag-rule? Kung hindi ikaw nag-rule, wala kang dominion, wala kang freedom, under bondage ka ni Satan. Kaya kung ano yung pinapagawa ni Satanas, nagagawa mo. Yun ang pinakagrabe. Pero sa totoo lang, ang daming pinapagawa ni Satanas na ginagawa natin kasi hindi lang naman natin alam na kay Satanas na yun. Example naman lang, last week sabi ang ibig sabihin ng busy ay being under Satan's yoke. Pero sa totoo lang, ang ating pinagkaabalahan, hindi kingdom. Mga simpleng bagay lang. Punta ng party, may oras. Punta ng holiday, may oras. Pero pagdating sa paglilingkod ng Lord, ewan ko lang kung gaano katagal yung oras. Okay, so our problem today is Christ restored to us the authority or dominion and rulership, but most of us remain irresponsible. Sa totoo lang, nasa atin na ang authority ulit, nasa atin ang dominion, ayaw lang natin ang responsibilidad. Amen? Responsibility comes from respond and ability. Hindi ka magkaroon ng responsibility kung wala kang ability. Okay? Respond at saka ability. Kailangan magkasama yan para makatugon ka. Paano ka tutugon? Wala kang kakayanan. Nasusunod. Okay, isa pang ibig sabihin ng responsibility ay galing ito sa tatlong salita, sponsor, at saka ability. Nung pinagsama, responsibility. Nasusundan ba? Ibig sabihin, it also means going back to the sponsor of activity.
Kaya nga, pag sinabi ng mga prescription sa GP, repeat prescription, nag-reorder ka. Ibig sabihin ng ay nag-ulit, inulit. Nasusunod. So, ang responsibility, ibig sabihin, bumalik ka, ulitin mo, bumalik ka. So, nag-sponsor ng ability mo. God created man and gave them dominion to rule over all the earth. Kalimutan niyo akan pumalakpak. Okay, bigyan ko kayo ng magandang illustration, ano? Kailangan isigil, Pastor. Kailangan gisingin. Thank you. Bigyan ko kayo ng magandang illustration. Kung titignan ko kayo, titignan ko ang ministry na ito, mukhang mahirap aabot ng 100 by January. Kung titignan ko ang draws ng ministry, parang mukhang mahirap magkaroon ng sariling church building. Kung titignan ko ang sarili ko, paano ako makapagsulat ng book? May bata, walang imposible. Kung yun ang titignan ko, panghihinaan ako. Pero, kung sa responsibility, magbalik tayo sa sponsor na nagbigay sa atin ng ability, hindi ka panghihinaan. Nobody knows what God has prepared for you. Amen? Sabi nga lang, kahit mga quote lang sa Facebook, napakarami mong pwedeng matutunan. What is behind you and what is before you is nothing compared to what is within you. Amen. Ang mga tao kasi mga responsable, kahit yung hindi pa nila nasubukan, kahit yung hindi pa nila nagawa, kanilang ginagawa. Bakit? Kasi they're taking the risk just to achieve the fulfillment of their purpose. Amen. Okay? So, panglima, dapat mag-take charge ka. Paano ba tagalogin yun? Mag-take charge. Sasaksak mo, parang lobat, mag-charge ka. Mangunguna. Ha? Mangunguna. Okay, maganda. Mangunguna. Ikaw ang mamumuno. Ikaw ang mamumuno. Very good. Talagang sundalo ang mentality nito. Pangunahan mo. Okay? Alam niyo po ba na malaki ang role na ginagampanan ng mga leaders? Okay, ito ano lang, napanood ko lang siya sa movie, pero maganda ang kahulugan. Doon sa movie na Battlefield, namatay yung the rest ng captain ng Navy, namatay yung captain ng barko na yon. Ang susunod yung bida na. Sabi ng mga tauhan, hindi na namin kaya ito. Sabi ng kapitan na mag-take over, sabi niya, I cannot do it. Sabi ng mga tauhan niya, if you cannot do it, who can? Kung ikaw na isang Kristiyano, masasabi mo, pananalita mo, you cannot do it, ano na lang yung masasabi ng mga hindi Kristiyano? Okay, pupunta pa tayo sa setting ng hospital. Kapag may problema sa isang ward, ang tatanungin, sinong healthcare assistant, hindi tatanungin kung sinong duty. Ang tatanungin, sinong ward manager. Sa buhay mo, ikaw ba ang manager? Ikaw ba ang may charge? Namumuna ka ba? Namumuno ka ba? Or inaasa na lang na, ano ba yung kanta na ano? Sira. Whatever will be. Okay. Starting from us, men of God, dapat mag-take charge tayo. Hindi natin ipaubaya sa mga misis natin. Paano, Pastor? Kung si misis ang may malalim na relasyon sa Diyos, hindi yun nangangahulugan na si misis ang mag-take control. Bakit? Mayroon naman sinabi, pupunta tayo dyan sa 1 Peter chapter 5 verse 5 mamaya. Gusto ko muna sabihin, men are the foundation of the family. Nasabi ko nga sa inyo, para masira ni Satanas ang society, ang una niyang ginagawa, sinisira ang family. Para masira niya ang family, sinisira niya ang mga tatay. Kapag sira ng tatay, halos ang mga succeeding noon o mga subordinates, sira na. Paralyzed na.
So, dapat ang mga men mag-take charge, take control. We must not let women's manipulation control us. Wala akong tinutukoy. Mga babae, huwag naman kayo mag-alala. Sabi doon, 1 Peter chapter 5 verse 5, likewise, you younger people, submit yourselves to your elders. Yes, all of you be submissive to one another. Hindi naman nagtatalo, hindi nag-aaway sa authority, kundi be submissive to one another. Kasi kung sabi ng Bible sa mga wives, submit to your husband, tungkulin naman ng mga husband, love your wives. Hindi ko sinasabi maraming asawa. Hindi kanya-kanyang asawa. Mainam na yung maging malinaw. Baka sabihin mo, ang conclusion mo pa, ay pwede pala dalawa asawa. Kasabi-sabi ng pastor doon, wives. Yes, pa? Nasusunod. Okay, we must educate our children. Nangyayari ba? We must stand and keep our garden. Sabi ng Bible, kung hindi ka marunong mga siwa sa sarili mong tahanan, paano ka mag-serve sa Lord kung sarili mong tahanan hindi mo kayang pangasiwahan? Maaaring tingin-tingin lang kayo sa akin na nakangiti, hindi niyo kilala ang personality ko pagdating sa bahay. Grabe ako kahigpit. Tigasin? Tigasain? Okay, ito, bigyan ko lang kayo ng illustration. Laging pinasalamat ko sa tatay ko o sa papa ko kahit namatay siya at the age of 49 kasi sa sobrang sipag uminom, ayun, nagkaroon ng liver cirrhosis. Namatay ang papa ko at the age of 49 pero naging ganito ako ngayon kasi bunga ito ng pag-brought up niya sa amin. Sabi ng Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go and when they grow up, they will not depart from it. Marami na kasi mga tao ngayon, lalo na yung mga laking London, mga irresponsable. Bakit kasi? Hindi naman tinitrain na maging responsable. Amen? Kaya mga anak ko, tinuruan ko talaga siya maghugas. Tinuruan ko na mag-sign. Kung kaya nilang lutuin, tinuruan ko magluto. Eh mabuti na, ang kanilang lutuin, napakadali. Ano ba naman, isalang na nila yung sausage, sasalang nila yung chorizo para i-grill. Mahirap ba yun? Sabihin nila, I'm just 15 years old. Sabi na 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, kung ayaw magtrabaho, ayaw pakainin. Huwag pakainin kung ayaw magtrabaho. Eh kaya naman nilang gawin yun. Eh nasasanay lang kasi na internet lang ng internet, o ulit-ulit masasabihan, hindi maganda yun. Ang isang taong responsable, you don't need to tell them what to do kasi nag-iisip na sila kung anong pwedeng gawin. Eh basta, pinapahiya mo mga anak ko. Hindi. Hindi ko pinapahiya ang mga anak ko. Pinapahiya ko kayo. At least man lang ba, makita nyo na maging sa church man, ganyan din tayo. Hindi tayo yung maghintay ng utusan, hindi yung kailangan pang sabihan kung anong gagawin. Mag-isip ka kasi full responsibility, may pananagutan ka. Brothers and sisters tayo dito, magkakapatid tayo, pwede natin sabihin sa kapatid natin kung ano pwedeng gawin. At saka, hindi naman kailangan paulit-ulit. Andyan na nga, sabi ng Lord, I am making you fishers of men. Kaya, ginagawa natin, salamat kay Nori, salamat kay Nunoy, salamat kay Brother Lisa, Brother Roddy, kay Sister Lisa, yung party nila, ginanap dito, nang sa ganon, yung mga hindi nakapakinig ng salita ng Diyos, makapakinig man lang minsan. Amen. After noong nakapakinig ng salita ng Diyos, what are you doing to the harvest? Tinitingnan mo lang? Fishers of men tayo, andyan na yung mga isda, hulihin mo na, wala ka pang ginawa, hallelujah ka! Okay, so we must do our work.
hindi sa ako yung makaluma, hindi sa kinukumpara ko ang Tagalog at saka Bisaya, pero kung trabaho ang pag-usapan, masipag ang mga Bisaya. Kaya nga, hindi pwede ang tinatinapay sa Bisaya kasi grabe magtrabaho ang Bisaya. Hindi ko sinasabi, ganun talaga ako lakas kumain. Yes, Pastor. Pero isang katotohanan yun, di ba? Maraming, wag mo lang Tagalog. Okay, sa sarili ko na lang. Hindi sa ako'y makaluma, pero malaking pasalamat ko na nagiging responsable akong lumaki. Sabi ko nga sa inyo, at the age of 12, 13, pwede ko nang magsibak ng kahoy maghapon. Panahon yun ni Arnold Schwarzenegger, yung palabas ng komando, ginaya ko na si Arnold. Kaya ko nang magsibak ng kahoy, isang kamay. Nakatayo yung kahoy. Tama, biyak. Kaya ko na yun. Maghapon ba naman at tuwing bakasyon, ganun ang trabaho ko. At the age of 13, yung tricycle namin, kakabitan ko ng yung single na motor. Ako mag-isa. Ngayon, hindi ko ipagkakatiwala kay DJ yun. Yung 14. Pero minsan, i-check ko pa yung kotse pag may kinuha, baka iniwanan bukas. Nagkakaano na kasi yan, nagkakatalo yan sa mentality natin. Ano bang gusto mo sa anak mo? Ano bang gusto mo sa future generation mo? Lalaki ba silang mga irresponsable? Kaya ako, hindi sa ako'y tamad. Yung mga hugasan sa bahay, hindi ko na ginagawa. Hinihintay ko sila maghugas. Kung hugasan ko, paano bang gagawin nila? Pastor, diba sinabi ni Jethro, yung manutong ni Moses, hindi mo kaya ang trabaho. Okay. Bigay mo sa kanila sa 7. Very good. Nahirapan kasi si Moses kasi sa dami ng mga Israelita, sa kanya lahat nalapit. Namatay na yung iba sa kapipilan ng haba. Sabi ni Jethro, mag-delegate ka. Gawin mo silang responsable. Yung hindi nila kaya, dalhin nila sa'yo para hindi ikaw mag-look after lahat sa kanila. Ano ba naman yung hindi porkit natuto silang magsang, natuto silang magugas, responsable na. Ang tao responsable, hindi mo na kayang ulitin. Hindi mo na kailangan ulitin. Pero kung paulit-ulit pa, hindi pa responsable yun. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko sila pinapahiya. Kayo ang tinutukoy. Huwag kayong mag-alala. Ganyan din naman sa church, di ba? Minsan, aatin lang tayo na parang nakakalitay, parang nakikiparty. There is work to do and it has to be done by us. Amen. Okay? Walang tinutukoy. Adam had a job before having a wife. Ito magandang example nito. Ito, kahit sabihin nyo, sasabihin ko sa inyo, hindi ideal na mayroong inuman sa church. Nire-respeto ko yung nagsabi na sana naman mayroong ibang lugar yung pag-iinuman. Hindi yun ideal. Lalo na dito tayo nagsiservice. Hindi yun ideal. Pero kahit naman hindi mo yung painumin dito sa party ng church, hindi pa rin yung nangangahulugan na hindi na sila iinom. Nakukuha niyo po ba? At least man lang, kagaya ni Brother Robbie ngayon, gagamitin kitang example. At least man lang, kahit si Brother Robbie umiinom, pero mayroon na siyang ibang concern. Na kahit yung mga bisita nila, kaya nga dito nagpa-party, para naman nang sa kanila makapakinig ng salita ng Diyos, yung hindi pa nakapakinig. Amen? Ayan, sa tuwing Lunes, yung Bible study sa kanila, medyo parami ng parami. Baka magdala na ba ako ng upuan sa Lunes? Okay, so balik tayo kay Adam. Adam had a job before having a wife. So, women, do not marry a man without a job or is not doing his job. Wala akong pinipersonal ha. Ang gusto ko sabihin dito, yung may pagkakataon at pwede, pero ayaw. Mainam din yung maliwanag. O sabihin, Pastor, mayroon siyang pinapatamaan. Kung may pagkakataon at pwede, pero ayaw, yun yung tinutukoy ko. Pero meron naman, lalo na kung walang papel, medyo mahirap magtrabaho. Nasusundan niyo po ba ako? Yun ang,
bigyan ko pa kayo ng example. Meron akong kilala sa probinsya namin. Ang misis niya, tumanda nakakatrabaho sa Hong Kong, pero ang mister, nasa bahay lang. Babasa ng newspaper, medyo patagay-tagay, medyo may chicks pa paminsan-minsan kasi lagi ka nasa abroad si mister. Hindi maganda yun. Batuga. Katuga. Katuga. Kahit tulog gala. Kahit tulog gala. Yan ang gusto kong sabihin doon. Sabi ng 2 Thessalonians 3:10, kung ayaw magtrabaho, ayaw pakainin, huwag pakainin. Amen? If we take charge, we will become fruitful. Yun bang, may mga taong enough is enough. Panahon na para kumilos tayo. Mayroong mag-take charge, mayroong magiging responsible. We will become productive. We can produce our kind. Hindi matatapos yung Christianity noong mamatay ka kasi yung mga anak mo, tinuruan mo na. Nanganak pa, nag-multiply pa. Hindi magiging endangered species yung lahi mo. Ibig sabihin ng mga hindi ka nag-replenish, you're not producing your own kind, endangered species ka. Kasi pag namatay ka, tapos na yung Christianity. Okay? We can rule over all the earth, over God's creation. It's just a matter of our attitude na maging responsable. Okay? Challenge. Are you responsible? Start. Are you still playing the blaming game? Hindi ka naman namamahid ng guilt mo doon sa kasama mo, kung sino-sino pang sinisisi mo. Okay? Are you seeking what you've lost? Yung kingdom na nawala natin, yung rulership, yung freedom, sinisik mo ba? Conclusion? Matthew chapter 6 verse 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nagyayaan po kayong tumayo. Tayo po ay patuloy na mag-praise sa Lord. Hallelujah. Lagay po natin ating sarili sa Panginoon. Lord God, kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga salita. Ito ay karagdagang kaalaman sa bawat isa sa amin, Lord God. Hiningi po namin ng tawad ang aming pagiging irresponsable sa iyong harapan, Panginoon. Hinihingi namin ng tawad ang aming pagsasayang ng oras, aming pagsasayang ng panahon. Sa mga panahon na hindi namin ginagampanan, hindi namin pinafulfill ang iyong purpose sa aming buhay. We pray, O Lord, na whatever shortcomings we have ay iyong pong patawarin. Dalangin po namin, Lord, ang isang espiritu na kung saan marunong manindigan sa aming mga responsibilidad. Kasi kung hindi kami mag-take charge, Panginoon, hindi kami magiging responsable, we can never be productive, we can never be fruitful. We cannot replenish our own kind, O Lord God. And we cannot rule our environment, our circumstances, we cannot rule over all the earth, Lord. So Lord, hayaan niyo po yung mga salitang aming napapakinggan ay isang magiging apoy na sa pamagitan ng conviction ng iyong Espiritong Banal, O Lord, maitutuwid kami ng conviction na ito. Hindi namin ito kayang i-ignore. Isang apoy itong nakakulong sa aming puso, nakakulong sa aming mga buto, Panginoon. Nang sa ganun, hindi na kami paulit-ulit pang sabihan kung ano aming narapat gawin, but we take initiative, O Lord God. We will take charge para ano yung nararapat gawin ay aming pong gagawin, Lord. So Lord, inaangkin po namin na ang iyong pong salita ang siyang nagtuwid ng aming pag-iisip, nagtuwid ng aming mga attitude, so that from today, O Lord God, we will never be irresponsible anymore, but we will be your children, taking over, taking the responsibility in Jesus' name. Lord, we thank you for your word, we thank you for the freedom, we thank you for the authority that you have given us back in Jesus' name. Amen.